Okay, so yung alam naman natin ngayon na ang Mayon ay nasa alert level 3, may lava dome growth, may lava flows din, rock falls at tuson o yung pyroclastic density currents na nag-iwan ng maraming loose volcanic materials sa dalisdis ng Mayon volcano. Yung sa Canlaon naman ay nasa alert level 2 at may naiiwan pa rin ng mga loose volcanic materials from the previous eruptions. So according to Pag-asa, magdadala ang Bagyong Ada ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. So kapag inuulan, yung loose materials natin, tumataas ang posibilidad na this will be remobilized as lahars. Kaya po tayo naglabas ng advisory. At aling mga lugar po, base po sa inyong mga monitoring, ay tinuturing na pinaka nanganganib nga po sa lahar flow sakaling magtuloy-tuloy po ang malakas na ulan? Okay, so para sa Mayon naman, ang pangunahing daluyan na maaaring daanan ng lahar ay yung Miisi, Bonga at Basud Galis, yung Miisi at Binaan River sa May Daraga, yung Basud at San Andres River sa Santo Domingo, pati na rin sa May Masarawag, Maninila, and Ginubatan channels. Now, for Canlaon, nanganganib ang mga ilog ng Bago City, La Carlota, La Castellana, Moises Padilla, San Carlos at Canlaon, including yung Ibid, Malaiba, Panubigan, Masulog, Binalbagan, Inayawan at Maragandang rivers at yung kanilang mga tributaries. Oho. And gaano po ba kabilis maaring bumaba yung lahar mula po sa dalisdis ng bulkan? At ano po yung mga dapat bantayan ng lokal na otoridad at mga residente kapag yan po ay nangyari? Kapag meron tayong torrential at continuous rainfall, mabilis lang po ito. Maaari itong bumaba sa loob ng ilang minuto lamang mula sa simula ng pag-ulan. So ang dapat bantayan ay yung biglaang pagtaas ng tubig sa mga sapa o ilog, yung pagdagsa ng putik, abo, or bato. And kapag napansin nilang nagbabago ang kulay ng tubig at kapag may malakas na rumaragas ang tunog mula sa itaas ng dalisdis. So kapag na-notice nila ito, kapag napansin na ito, agad lumikas sa ligtas na lugar at huwag nang maghintay pa ng opisyal na abiso bago kumilos. Right. Of course, ang tinitingnan din po ng mga residente dito kung meron daw po bang kaugnayan itong aktibidad ng Canlaon sa Mayon Volcano. Wala pong connection yung dalawa. Yung vulkan, yung magma system ng Mayon is different from the magma system ng Canlaon Volcano and wala pong connection yan. It says that we have 24 active volcanoes and there's always this possibility na apat ang pwedeng magkaroon ng sabay-sabay na activity. Oo, kumbaga nagkakataon lang po. May nakikita po bang senyales ang paglala ng aktibidad ng mga bulkan na maaaring magpalala po sa banta ng lahar? Okay, so sa ngayon wala tayong indikasyon na biglaang pagtaas ng activity ng mga bulkan na magpapalala sa lahar risk. So ang banta ng lahar ay dulot ng ulan, hindi yung bagong pagsabog. Ngunit dahil patuloy na nagbubuga ng lava ang Mayon and meron pa rin presence ng abo at pyroclastic deposits sa Canlaon, madali pa rin ma-remobilize ang mga ito kapag may torrential and continuous rainfall.